Alex POV. Di na ako makatiis kaya umakit na ako sa taas kung saan yung kwarto ni Ava. Bahala na magpapabubog na lang ako kung yun ang gusto niya. Kaya dahan-dahan akong pumasok sa room niya at nakita ko siya nakahiga sa kama. Kaya lumapit na ako at tumabi sa bayakap mula sa likod. Nagulat ako nung humarap sa akin si Ava. Halata sa mga mata niya ang pag-iyak. Hindi ko alam kung bakit todo iyak siya pero isa lang sigurado ko. Nagsiselo siya kay Tali sa anak ni Uno. Sweetie, sorry na. Bulong ko habang yakap ko siya at nasa leg ko ang buong mukha ni Ava. Nararamdaman ko ang paghalik at pagsingot ni Ava sa leg ko na ikinangiti ko. Di dahil sa nakikiliti ako dahil sa gusto ko yung feeling na ganito lamang kami. Huwag ka na magtampo, no? Alam mo namang ikaw lang at wala nang iba, Alex said. Pero wala pa ring imik si Ava. Marami pa akong sinabi para gumaan ang loob niya pero lahat ng yan baliwala dahil ang kausap ko tulog na pala. Napapansin ko rin nagiging antukin siya at ang bilis niyang maasar at maging mainitin ng ulo pero okay lang. Love na love ko si Ava kaya tanggap ko ang pagiging moody niya ay pabago-bago ng gusto. Nagising ako na madilim na at nakita ko na may food sa tabi ng kama kaya kinain ko yon dahil may note na si Alex ang nagluto. Medyo okay ng pakiramdam ko. Habang kumakain ako biglang bumukas ang pinto kaya napahinto ako sa pagkain. At pumasok si Alex at Ervic na medyo hindi okay ang mga mukha. Pero hindi na ako nagtanong at kumain na lamang muna. Sweetie, babalik na tayo ng Manila kaya pagtapos mo dyan maligo ka na at magbihis. Intayin ka namin sa baba, Alex said. At nakita ko na binaba ni Sir ang maleta ko at umalis din agad. Medyo nagtataka ako kaya nagtanong na ako habang busy si Alex sa susuotin ko. Alex, saan kami titira ni Mommy? Alam mo naman na hindi kami pa pwedeng bumalik sa bahay eh. Ava said, pati, saan pala si Mommy nakauwi na ba siya? Galing market? Nagulat ako na yumakap sa akin si Alex. Halata sa mukha niya ang galit at lungkot. May nangyari ba, Alex? Ava said. Sorry, sweetie. Nakuha si tita ng tauhan ng daddy mo kaya aalis na tayo. For sure, susugod sila dito. Alex said. At naiyak na ako di makapagsalita. Nasa ganun lang kaming posisyon. Magkayakap habang umiiyak ako. Baka anong gawin nila kay Mommy? Bulong ko pa kay Alex. Nagulat na lang ko nang buhati niya ako dalhin sa CR at siya na nagpaligo sa akin dahil kakaiyak ko. Maraming pumapasok sa isip ko. Paano kung mahirapan si Mommy? Or di kaya paano kung ilayo siya sa akin or baka patayin siya ni Daddy? Pwedeng mangyari yon dahil nagawa ng patayin ni Daddy ang kapatid niya dahil sa pera at pwedeng gawin din ni Daddy uli yun. Tulala ako nang bumaba kami. Nakita ko si Uno, Bricks, Don, Ervic, Troy at Blake. Nasa sala na halatang nagpaplano. Pero dahil sa mga iniisip ko, hindi ko nilang pinansin ang mga sinasabi nila at yakap lang ako ni Alex habang paalis na kami sa lugar na iyon. Sweetie, magiging okay din ang lahat. Babawiin natin si tita. Pagpapakalma ko kay Ava na tahimik lamang. Doon ka muna ako sa kondo ko. Okay? Akong bahala muna sa'yo habang hinahanap namin si tita kung saan siya tinatago. Alex said at naiyak na ako na payakap kay Alex. Baka saktan niyo si Mommy or ilayo sa akin. Sabi ko pa na kinatahimik nilang lahat sa loob ng van. Hindi mangyayari yun, sweetie. Alex said. Gagawin namin ang lahat mailigtas lang si tita. Alam ko siya na lang meron ka kaya babawiin natin si tita. Ervic said. Third person. Kung kinakailangan gamitin ng Mommy ni Ava para bumalik siya, gawin ninyo para matuwa naman si boss sa atin. At bumalik ang tiwala niya. Marami na tayong nagawang palpak. Yes, boss. Sigaw ng mga kasama sa loob ng room. Sundin lang ang nasa plano at pag-isipan ng bawat kilos ng attorney na yon. Nagkamali sila ng binabangga. Hindi nila naisip mahirap kalaban ng mga sandehas. Nagising na lang akong nasa kondo na ni Alex at narinig ko pa mga kaluskos mula sa kitchen. Nagluluto pa siya sa isip-isip ko, kaya hindi mo na ako bumangon at nakahiga lang sa kama. Naggulat ako na may nag-beep sa gilid ko kaya inalis kong unan at nakita kong cellphone ni Alex. Napaisip ako kung saan yung cellphone ko at hindi ko maalala. Sa screen pa lang kita ko ng name ko at ang name ni Mommy kaya dali-dali kong inopen ang cellphone. Mabuti na lang walang password. Nagulat ako sa mga nabasa ko kasi naman nasa Bataan pa lang kami. Kausap na ni Alex si Angelo at ang daddy ko. Tama nga ako. Hawak ni Angelo ang Mommy ko at ibabalik lamang daw niya si Mommy, kapalit ko. Makikita din sa bawat reply ni Alex ang pagtanggi
at hindi pagsang-ayon. Magre-reply na sana ako kaso biglang may narinig akong pagkatok sa pinto kaya dali-dali kong itinago ulit sa ilalim ng unan ko ang cellphone ni Alex. Kung saan ko ito nakita. "Hi sweetie, kain ka na muna at lunch na kaya," sabi pa niya. At tinawakan niyang bewang ko at kinarga. Ito ang mga nagustuhan ko kay Alex. Yung pagiging maalalahanin lalo na sa akin. Kaya mabilis lang din akong nahulog sa kanya. Nagulat pa ako na siya na rin ang nag-aasikaso ng lahat, pati pagliligpit siya na rin. Sana lang maging okay ng lahat at mahanap na rin nila si mommy. Sa sobrang busog ko, nagsabi ako kay Alex na matutulog muna ako dahil nakakaramdam na naman ako ng antok. Ilang araw ng beses si Alex kasama ng mga kaibigan niya. Lalo akong kinabahan ng pagising ko. Nang banggitin ni Troy ang name ni mommy, kaya nakinig lang ako sa usapan nila. "Makikita natin si tita kung ibabalik natin si Ava," Troy said. "Baliw na talaga yung Angelo na yun," Ervic said. "Anong plano mo, Alex?" Don said. "Hindi ko ibibigay si Ava." Mariing sabi ni Alex sa mga kaibigan nito na kinatuwa ni Ava na nakikinig lang sa gilid ng pinto. "So anong gagawin natin? Paano si Tita Ervic?" said. Nakinatahimik nilang lahat. Nagulat pa ako nung may pumasok pa sa kondo ni Alex at sinara ko na lamang ang pinto ng kwarto. Humiga ulit sa kama nang tumunog ang cellphone ni Alex. Kaya dali-dali ko tong kinuha at di ko na lang pinansin dahil isa sa mga kaibigan ni Alex ang tumatawag. Naalimpungatan ako dahil sa kumakatok sa labas kaya napabangon ako at napansin kong bukas ang pinto ng kwarto. Kaya rinig ko ang katok sa main door ng kondo ni Alex at wala akong kasama dahil wala na ako naabutan. Sa sala, nag-usap lang kami. At umalis din agad sila Ervic at Troy, pati na rin ang iba pa. Sinilip ko pa si Ava at nakatulog ulit pala siya. Pinagmasdan ko muna siya at saka ako lumabas ng pinto. Sinadya akong bukas ng pinto ng kwarto at dali-dali akong lumabas ng kondo para bumili ng cake at pizza dahil yun ang natatandaan kong gusto daw kainin ni Ava at nabanggit ni tita sa akin yun. Nagulat ako pagbukas ko ng pinto. 3 lalaking naka-black at mask ang humarap sa akin at bigla akong tinakpan ng panyo. Ang mukha ko, nakinahina ng talukap ng mata ko at wala akong matandaan sa mga sumunod na nangyari. Nagising na ako sa madilim na kwarto habang nakatali ang kamay at paa at may takip ang bibig. Napatingin ako sa pinto na bumukas iyon. "Hi babe," sabay ngisi ni Angelo. Para ako nakakita ng isang demonyo na sana panaginip na lamang ang lahat at merong gumising sa akin. "Kala mo makakatakas ka sa akin?" Angelo said at nagulat ako nung alisin niya ang tali sa kamay at paa ko, pati na rin ang nasa bibig ko. "Gusto mo bang makita si Tita Tanya?" Iyon agad ang bungad sa akin ni Angelo, pero hindi ako umimik at tumango lang sa kanya. "Miss ko na si mommy sa totoo lang." "Kung ganon may deal tayo, Ava," sabi ni Angelo. "Para kay mommy gagawin ko ang lahat, bahala na." At nag-usap kami, mas okay na yun kaysa may mga madami pa kahit ako na lang. Sana lang maging okay din ang lahat. Alex POV. Kanina pa ako nag-aalala. Nandito kami sa bahay ni Uno. Alam na rin nila ang nangyari at nag-check na rin kami ng CCTV. Kita doon ang pagkuha kay Ava ng 3 di naman kilalang tao. "May balita na ba?" Sabay-sabay kaming napatingin sa pagbaba ni Tali. Kasama nito si Anika at karga nilang pareho, ang bunso nilang kambal. "Wala pa pre, pero hindi kami titigil hanggat di namin nakikita si Ava," Brick said. "Binabantay namin ang mga lugar na pwedeng daanan nila like sa airport, sa dagat at iba pang lugar," Troy said. "Hindi ko na alam ang gagawin ko." Sabi ko na lamang. Nawawalan na ako ng pag-asa. Sabi ko pa na kinatahimik nilang lahat. Nagulat kami na magsalita si Anika. "Tingin mo, pag sumuko ka matutuwa si Ava? Dapat lumaban ka." Tulad ng sabi ni Ervic sa akin noon, hindi lahat na nakikita mo totoo. Yung iba doon hindi at bawat sinasabi't ginagawa, may reason kaya tiwala lang. Mahal mo siya kaya dapat lumaban ka. At umalis na si Anika sa harap namin. Minsan iniisip ko may alam siya at binibigyan niya ako ng ideya. "Hay, si Mrs. Secretary. Ay, si Mrs. nagdrama na naman." Pangaasar ni Don. Nang biglang tumawag si Ken sa cellphone ni Troy, na kinagulat namin na magsalita si Troy. "Nasa airport na si Ava, kasama si Angelo," sabi ni Troy na kinagulat ko. Bakit sa dinami-rami si Angelo pa?
At pag nagmamadali kami umalis para humabol, sana lang huwag siyang sumama at akong piliin niya, sabi ko pa. Paringali nga kami sa loob ng airport. Buti na lang pumapasok kami dahil na rin kay Don, dahil siya ang may-ari nun. Nagiwahiwalay kami para mapabilis. Pre, nakita mo na ba? Sabi ko kay Blake habang kausap ko sa phone. Hindi ba pre? Try mong tawagan si Don. Nasa CCTV monitor siya ngayon. Nag-check ng area. Bago ko pagawin yun, nakita ko na si Briggs at Troy na may kausap. At si Ava yun pero kasama niya si Angelo. Kaya nag-init ang ulo ko sabay takbo. Ava, mag-usap muna kayo, Briggs said. Umalis kayo sa harap namin. Kung gusto ninyong ipahuli ko kayo, Angelo said. Pero timik lang si Ava. Ava, nandito si Alex, sinahanap ka. Huwag mong gagawin to, Troy said. Paanong kaibigan namin? Hirit pa ni Briggs kay Ava. Natahimik pa rin na may magsalita sa likod at niyakap na lang akong bigla. Kahit di ako makapagsalita at tumingin, alam ko si Alex lang yon. Kabisado ko na ang amoy ni Alex at ang katawan niya. Sweetie, umuwi na tayo. Huwag kang sumama sa kanya. Bulong ko kay Ava habang yakap ko. At si Angelo nakahawak sa siko ko habang masama ang tingin. Alex, please, umalis ka na. Huwag mo na akong hanapin pa. Lalayo na ako. Sabi ko pa. At tinulak ko si Alex. Wala akong magawa. Ayoko madamay siya. Alam ko ang kayang gawin ni Angelo. Dumating na rin na ibang kaibigan ni Alex at nakakuha na rin kami ng atensyon na ibang pasahero sa paligid. Sweetie, please, huwag mo kong iiwan. Hindi ko kakayanin. Alex said na kinaiyak ko na. Kung pwede ko lang sabihin ng lahat, di sana. Hindi ko nakikita si Alex na umiiyak. Lumapit ako kay Troy at niyakap ko siya at may binigay akong papel. Alam ko kahit sila naguluhan pero alam ko rin ang kakayahan ng mga kaibigan ni Alex. Sana lang mapatawad nila ako sa gagawin ko sa kaibigan nila. At lumayo agad ako kay Alex para hindi mahalata ni Angelo na may inabot akong papel. At tumarap ako kay Alex. Hindi na kita mahal. Sasama na ako kay Angelo. Sorry Alex pero tigilan mo na ako at umalis na ako sa harap ni Alex. Ang sakit lang dahil kailangan kong gawin to para kay Mommy at Alex. Narinig ko pang sigaw ni Alex pero hindi ako lilingon. Mahirap na't baka mapatakbo ko pabalik at yakapin siya. Sa sobrang iyak at galit ni Alex, ang bagsak namin ay sa isang VIP room dito sa isang bar na isang friend namin na may-ari. Magkakasama kami nila Don, Briggs, Ervic, Blake, Alex, Prince at si Mansour, ang owner ng bar. Si Uno umuwi din at nag-aalala na raw si Anika. Pre, relax. Pero sa tingin ko may rason ba't kainiwan ni Ava at sumama siya sa Angela na yon, Ervic said. Oo nga pre, kita naman napilitan lang si Ava doon. Kanina, pahabol na salita pa ni Briggs. Okay. Kanina inabot sa akin ni Ava to. Sabay labas na isang papel. Troy said at nakita kong pagtataka sa mukha ni Alex. Nakalagay dyan ang bahay na pwedeng puntahan nila at susunod tayo doon bukas. Troy said again. At bigla ko nabuhay ng loob. Sabi ko na mahal ako ni Ava. Bulong ko, narinig din ni Alex. Nalaman ko rin na hawak ni Angelo sa tita. Kaya no choice si Ava kundi sumunod sa mga gusto ng paliw na Angelo na yun. Kaya tayo nandito hindi para magwalwal. Nandito tayo para magplano, Troy said. Kala ko nandito tayo para mag-enjoy at mang babae. Sayang, sabi ni Briggs at nakipag-appear pa kay Prince at Ervic. Pero isang malutong na batok ang natanggap nilang tatlo kay Don at Blake. Sabay tawa. Wait for me, sweetie. Babawiin kita. Bulong ni Alex habang busy siya sa pag-inom ng alak at ang mga kaibigan niya busy ng asaran at nagsuntukan pa yung iba. Avril's POV. Sobrang sakit na ng kamay at pa ako. Nandito ako sa isang kwarto habang nakatali sa dingding at nakatayo. Ngalay na ang mga binti ko nang pumasok si Angela sa loob at bigla ako makaramdam ng takot nang ilak niya at lumapit sa akin. Hi Ava, alam mo bang matagal ko nang gustong gawin to? Sabay sinira niya yung suot kong blouse kahit lumantad ang itim kong bra na ikinaiyak ko. Angelo, please. May usapan tayo, diba? Na pag sumama ko at iwan ko si Alex, ipapakita mo sa akin si Mommy. Nasa na siya? Sigaw ko. At isang malutong na sampalang bumalik sa akin na medyo ikinahilo ko pa dahil sa lakas noon. At napakapit ako sa bakal sa kamay ko. Ayoko sa lahat. Ang sinisigawan ako, Ava.
Angelo said, at hinawakan niyang pisngi ko sabay halik sa akin, at hindi ako gumante. Pinagdarasal ko na sana hindi matuloy ang plano ni Angelo, dahil baka magpakamatay na lang ako, di na ako bumalik kay Alex. Gumapang ang labi ni Angelo sa leeg ko, pababa sa dibdib ko, na natatakpan pa ng bra ko at unti-unti kong nararamdaman ang mga kamay ni Angelo sa butones ng pantalon ko at pagbaba ng zipper ng pants ko. Sobrang iyak ko na matanggal niya yon at lumayo pa siya para pagmasdan ng hubad kong katawan, kahit may bra at panty na ako. Hindi ka lang maganda, Ava. May tinatago ka rin kaseksihan. Sabay ngisin ni Angelo sa akin, na lalo kong kinainis. At unti-unti ko na siyang pinapatay sa isip ko. Nang lumapit siya ulit sa akin, sabay hawak sa dibdib ko, pababa sa tiyan ko, pababa sa hita ko at pagkababae ko. Lalo kong kinaiyak. Tama na, Angelo. Please, sobra na itong ginagawa mo sa akin. Sabi ko pero hindi siya nakinig at tuloy-tuloy lang siya sa paghalik at pangihipo sa kawatan ko. Nararamdaman ko pang pag-unhook ng bra ko sa likod nun dahil nakatali ang dalawa kong kamay. Tinaas lang niya ang bra ko sabay lamas sa dibdib ko at nagsisigaw na ako habang subo niya ang isang nipple ko at ang isa na may hawak niya. Please, help me! Sigaw ko ulit at sobra na ako nanghihina sa pagsigaw ko. Kakahila din sa bakal na nasa kamay ko. Sumigaw si Angelo na halatang nag-e-enjoy sa pangbababoy niya. Habang ako eto, kulang na lang sipain at bugbugin siya sa isip ko. Mas naalarma ako na bumaba ang isang kamay niya at pababa iyon sa panty ko. No, 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 Angelo. Please! Sigaw ko ulit. Pero hindi niya ako pinapansin. Medyo napahinga ako ng malalim at tantaran niya ang dibdib ko. Akala ko tapos na pero hindi pa pala. Lumuhod siya at tumapat sa pagkababae ko. Sabay halik at inamoy pa niya kahit may suot pa akong underwear. At ang mga kamay naman niya hawak ang puwitan ko para hindi ako makalayo. Ibababa na dapat niyang panty ko nang may kumatok sa pinto. Kaya natuwa ako at napamura si Angelo. Sabay tayo sa harap ko at kinabit pa niya ulit ang bra ko. Babalikan kita, Ava. Hindi pa ako tapos. Bulong ni Angelo sa akin sabay halik sa labi ko na ikininis ko at umalis na siya sa harapan ko. Thank you, Lord. Sabi ko na lang habang umiiyak at nagdarasal na sana hindi galit sa akin si Alex at iligtas ako. Boss, si Ma'am Tanya po nakatakas. Sabi ng isang tauhan ko na lalo kong kinainis kaya binaril ko siya. Hanapin niyo at huwag kayong babalik dito pag hindi yan naibalik sa tita. Sigaw ko sa mga tauhan ko. Hindi siya po pwede makatakas dahil hindi ko na mapapasunod si Ava. Angelo said. Boss, may isa pang problema. Halata ang takot pang magsabi. Ano yun? May nakakita po na nandito na rin ang grupo ng attorney na yon na lalo nagpakulo sa dugo ko. Hindi talaga siya titigil kay Ava pero sa akin lang si Ava at gagawin ko lahat. Hindi niya makukuha ang dati ng sa akin. Angelo said. Bantayan niyo sa Ava at ang paligid. Siguraduhin bantay sarado lahat. At yung iba sumama sa akin, may lakad tayo mamaya. Yes, boss. Yes. Sabi ng mga tauhan ko. At bumalik ako sa kwarto kung saan ko iniwan si Ava. Ipapatikim ko kung paano ako magalit dahil sa ginagawa ng attorney na yon. Mali sila ng kinalaban. Isusunod ko si tita kapag naibalik siya dito. At papatayin ko siya tulad ng ginawa ko kay tito sa asawa niya. Ayoko sa lahat yung kinakalaban ako. Flashback. Nakita na bang anak ko? Anton said, ang daddy ni Ava. Angelo, anong plano mo ha? Siguraduhin mo hindi siya masasaktan.